Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Maraming salamat po sa mga likes and subscribes ninyo, pati na rin sa mga komento ninyo. Maraming thank you. Pati na rin po sa mga share ng inyong mga blessings with me. Maraming salamat for sending me super thanks. I appreciate it and God bless you more. Page of Cups. Napakaganda naman ito kasi may pakilig factor ito, no? Kikiligin ng iba sa inyo rito. Siguro merong mga manliligaw sa inyo rito. Kung single pa kayo, maaaring merong mag-i-invite sa inyo on a date. Or pwedeng merong magpapakilig, no? Baka merong ipapakilala sa inyo, no? At baka, alam mo yun, yung imamatch sa inyo ng inyong mga kaibigan, kapamilya, yung gano'n. At pwedeng kiligin din kayo sa taong ito. Maaari din na meron kayong dadaluhan mga okasyon, celebration, mga gano'n. With the King of Swords energy naman, pwedeng ang iba sa inyo rito is going to discuss something with a professional. Maring meron kayong decision making na kinakaharap at kailangan ninyong sumangguni, no? Sa mga professional for advice para na matulungan kayo na magkaroon kayo ng mas magandang desisyon, no, sa kung anumang bagay na ito. Kaya maaring meron kayong lalapitan dito, ikukonsulta mga professionals to gain more knowledge about something, no? Depende sa inyong sitwasyon. With the Three of Wands, this is good fortune energy. Si Three of Wands, may travel din ito, kaya maaring kayo ay naghihintay na, no, ng inyong pag-alis. Baka kayo ay mag-abroad na. Ang iba dito siguro, naghihintay na ng inyong mga travel documents, naghihintay na ng go signal ng meron akong naririnig na embahada, no? So, maybe you are dealing with an embassy, no? Baka Philippine Embassy or kung saan mang bansa kayo papunta, maaari may mga dealings kayo with them. Ang iba sa inyo siguro dito, naghihintay na ng flight, no? Pwedeng gano'n ang ganap. So, good luck sa'yo. Kasi, ano kayo, yung parang super excited na kayo na magsimula ng bagong buhay somewhere else. With the Queen of Cups, ayan, so you're going to be very intuitive and very sensitive at this time, Pisces, na dati na kayong sensitive, dati na kayong intuitive, pero mas malakas ang inyong radar sa ngayon. Mas malakas ang inyong psychic ability sa ngayon. Kaya good luck sa'yo. Ang iba din sa inyo sa ngayon, Pisces, maybe, madalas siguro din kayo na nagre-ritual, no? Ang iba siguro sa inyo nagpa-practice ng rituals, spells, mga ganon. So, siguro din, nagde-divination ang iba sa inyo, maaring ganon ang ganap, no? So, good luck din sa iyo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have healing. Yan. Ang iba sa inyo dito is a healer. No? Maaring yan ang ginagawa ninyo dyan. Maaring nanggagamot kayo. At yung healing na to, pwedeng kayo yung makareceive ng healing energy or kayo yung naghi-heal. Kayo yung healer. So, maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo rito. We have new beginnings. Beautiful. Ayan, magsisimula kayo ng bagong buhay dyan, diba? So, ito na yon, no? Meron kayong new beginning, new beginnings. Kaya napakaganda nito, exciting. At excited din, no? Yung fairy dito, so most likely ganun din na nararamdaman ng iba sa inyo rito na super excited kayo where you're heading, excited kayo sa mga plano ninyo. At with the Three of Wands, implementation stage ito, no? Ibig sabihin, magsisimula na kayong gawin or i-implement kung ano man yung mga gusto ninyo, kung ano man ang mga plano ninyo, or kung ano man ang mga gusto ninyong gawin, no? Nandoon na kayo, no? Magsisimula na kayong mag-roll out, kumbaga, ng inyong mga plano rito. We have wisdom, no? Ano na ninyo, napakagaling na ninyo, seasoned na kayo in life, marami na kayong natutunan sa buhay, marami na kayong alam sa buhay, no? Kaya, yung wisdom na to, you are going to use that, no? You're going to use that sa pag-implement niyo ng mga plano ninyo sa ngayon. Kaya,
mas ano na kayo, mas excited kayo talaga kasi alam nyo, no, siguro you're very confident about yourself then, about your talents, skills, and gifts, no? Kaya good luck sa iyo. We have patience. Ayan. So, ang galing, no, ni Pisces sa ngayon. You're going to be very patient and or ano to sa inyo eh. Ano ninyo ito? Advice ito sa inyo, no, na be patient. Okay? Kasi baka ang iba sa inyo rito talagang nagra-rush, lagi nagmamadali, 'di ba? Parang gusto kung ano yung naisipan mangyari agad, no? Maybe may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo kaya para to sa inyo, no? Na-advise na to. Be patient kasi hindi lahat ng gugustuhin natin mangyayari sa timeline na gusto natin mangyari, 'di ba? Kaya sa ngayon siguro ganun ang sitwasyon, kailangan ninyo magpasensya, no? And alalahanin ninyo na good things come to those who wait, okay? Kaya practice more patience sa ngayon, alright? So tingnan natin kung ano pa ang message para sa iyo. Ayan, so overcome your fears. Ayan, so wag na kayong matakot. Feeling ko naman, ang karamihan sa inyo rito, wala na, no, fearless na kayo. Kasi nga, naghihintay na nga kayo rito eh. Gusto nyo na nga umalis, gusto nyo nang simulan, or magsisimula na nga kayo ng endeavor ninyo or ng ventures ninyo dito. Kaya feeling ko, karamihan sa inyo dito, wala nang takot. Fearless na kayo, no? Para na lang ito sa iilan sa inyo siguro na medyo at some point may takot pa rin na nararamdaman, no? Practice patience. Holy moly, Pisces. May patience tayo dito tapos ito din practice patience ang mensahe sa inyo. So, doble-doble na yung reminder para sa inyo na practice patience. Kasi, the more na i-insist natin ang gusto natin, the more na ang tawag dito, ipagsiksika natin yung gusto natin, mas lalong malalayo yan. Mas lalong magtatagal, mas lalong madidelay, no? Kaya let's practice patience and then let's surrender, no, our worries, our concerns, no, yung mga goals natin, mga dreams natin. Let's just surrender it to God, no? At hayaan na lang natin ang destiny na mag-unfold, no, organically. Wag na nating i-alter, wag na nating ipilit ang gusto natin, okay? Prioritize your health, okay, Pisces, baka sa sobrang sipag ninyo, sa sobrang dami ninyong ginagawa, baka nakakaligtaan nyo na yung pagsa-self-care. Kaya this is a reminder for you, no, na among many things, dapat yung kalusugan ang pinaprioritize ninyo. Dapat yung kalusugan ninyo ang nasa number 1 priority sa priority list ninyo. Para kahit marami kayong planong gawin, kahit marami na kayong gagawin, you know, it will be okay. 'Di ba? Na gawin ninyong lahat kasi you will be or you are in good shape, no? Kung healthy kayo, marami kayong magagawa. You will be very productive and very efficient at the same time. Pero kung meron kayong mga nararamdaman, tas pipilitin ninyo yung sarili ninyo na mag-go kayo, in the end, kayo din naman ang mahihirapan. Kayo lang din ang magsasuffer niyan. Kaya, habang wala pa kayong mga nararamdaman or kung meron man kayong mga nararamdaman, discomfort na sa katawan, anuhin nyo na agad. Gamutin nyo na agad. Alagaan nyo na agad ang sarili ninyo. Bumawi na agad kayo para hindi na kayo dumating doon sa pagka-burnout, no? Na totally wala na kayo tuloy magagawa. 'Di ba? So, yun. Prioritize your health. Recall your dreams. Okay? Very important reminder ito para sa inyo. Recall your dreams kasi may mga pinapadalang mensahe sa inyo ang universe through your panaginip. Okay? So, try to recall your dreams in the morning when you wake up. At kung ano yung mga elemento na nakita ninyo, naalala ninyo, pagising ninyo, sulat ninyo yan. Write them on paper. At saka pag may time na kayo, i-google ninyo yan po. Hanapin ninyo yung symbolism, no, ng mga elementong nakita ninyo. Whether it's an animal or very distinct color, kung ano mang color na nakita ninyo,
or kung sino man ang taong nakita ninyo sa inyong panaginip, ano yung naramdaman ninyo sa inyong panaginip, no? Mahahanap ninyo yung ibig sabihin yan. Ang dami-dami ng articles sa Google na nag-explain ng mga symbolism or ibig sabihin ng ating mga panaginip, okay? Kaya i-google nyo po yan. We have appetite, get out of your comfort zone. Napakaganda nito. Kasi maaaring merong opportunity kumakatok sa inyo sa ngayon, Pisces, at yan ay oportunidad for you to grow, to thrive, to evolve into the best version of yourself. Kaya sa ngayon, imbitasyon din ito para sa iyo na it's about time na to get out of your comfort zone at sumubo ka na ng mga bagong bagay, mga bagong experiences because that is where you're going to grow. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.